Magandang hapon po sa inyo. Si Ma'am Emilia Caballero, kinakasama. Si Sir Romel Vertera, kapatid. Good afternoon po, sir. Good afternoon. So, driver bodyguard po yung si Romnick. Opo. Ngayon, limitaw sa investigasyon, nagkaroon po ng kidnapping attempt laban sa kanyang amo na si Emily. Ano po pa, sir? Bali, inutusan lang po siya ng boss niyang si Emily na sunduin yung friend niya. Galing po siya sa Milano. Papunta po siya sa sa Cebu Marina po siya. Sunduin yung friend ni Emily. Opo. Sakay si Emily doon sa sakyan. Hindi po siya sakay po. Bali, inutusan lang po siya ni Emily. Okay. Tapos po, last call po kasi naming dalawa is, sabi niya, yun nga po, nasa Cebu daw siya. Yung friend na Emily po, susunduin po daw niya po. Tapos ang nangyari po, sabi niya, paano ko makikita yung friend ni Emily? Kasi wala po siyang contact number na binigay. Tapos sabi ko naman sa kanya, antayin mo yung boss mo na makipag-cooperate sa'yo. Sabi niya, sige, aantayin ko. Tapos sabi niya, matulog na ako. Update na lang daw siya kapag Saan po pinapasundo? Doon po sa Cebu po siya. Ano po yung Cebu? Cebu Residence Marina po yun, sir eh. So sabi sunduin, pero hindi sinabi kung saan doon, anong address, anong numero ng bahay. Hindi po inatid po siya. So nandun pa rin, alam niya po yun. Yung contact lang po kung paano niya po siya susunduin. So kasama niya muna si Emily, yung amo. Hindi po, yung friend niya po siya. Okay, inutusan po ni Emily, yung si Romnick, na sunduin yung friend niya. From where to where? Mula sa Milano po to Cebu Marina po siya. Residences? Opo. Na mag-isa lang siya? Sa Parañaque po. Idol. Sa Parañaque? Opo. Sa Parañaque po yan, sir. Tapos, yun nga po, kasama na niya po yung friend ng boss niya po. Okay. Tapos dinabay na po niya sa Marina. Tapos, yun na nga po, wala siyang contact number doon sa friend ni Emily po. Kaya hindi niya alam kung paano niya susunduin po. Nasundo niya ho ba yun, yung friend ni Emily? Nung kinausap ko po yung boss niya, sabi niya, nasundo daw po siya. Kasi last call daw niya kay Romnick, 1:30 po. Tapos po, ayun na po siya, nag-report na po ako sa pulis na nawawala po siya. Then sabi ng pulis, pumunta daw po ako sa Cebu Marina para kunin yung CCTV kung nandun po talaga si Romnick. Then pagpunta ko po, nandun po talaga siya, pinakita yung niya, driver license bago siya dumating. Dumating po siya 8:55. Tapos umalis po siya is alas 2:03 po siya umalis po. Ang sinasakyan po niya NGU 85. Okay. Ang tanong ko po ngayon, ma'am, nakausap na ba yung sinundo niyang kaibigan ni Emily? Yun po ang hindi po. Wala po silang ibinibigay sa aking information. Okay, sige po. Ito na po, ma'am. Staff Sergeant Elvin Pagunsan, investigador, Parañaque PNP. Magandang hapon po, Sarge. Hello sir, magandang hapon po. Nakausap niyo na po itong kaibigan ni Emily C. na sinundo po ni Romnick Vertera bago siya nawala? Sir, actually sir, ang may hawak po niyan yung anti-kidnapping na po. Sa akin po yung sa missing lang sir, yung nag-report siya na missing yung kanyang live-in partner. So kino-contact ko siya, kaya tsaka binerify ko yung sasakyan sa Pampanga. So nandun naman. So pagkaano ko, nandun na pala yung AKG sir, nagawa na rin pala ng report ang anti-kidnapping dyan. Teka muna, sino ba nag-imbestiga sa kaso? Ano ba to, kidnapping? Sir, ang report ng sir, kidnapping kasi doon sa spot report na ginawa ng Mexico Pampanga na binigay sa akin, nag-ransom daw yung Chinese 20 million nakalagay po doon sa papel. Sino pong kinidnap at pinaparansom? Ay, sir, wait lang sir, tingnan ko lang po yung spot report. Saglit lang po, tingnan ko doon sa folder. Kasi binigay sa akin yung... So humingi ng 20 million para kanino po? I mean, sino po yung niraransom nila? Yung nagbayad po ng... Wait lang, sir. Okay, so nagkaroon po ng bayaran? Opo, sir. Opo, magkano sir. po binayad? So, nakalagay na Ping himself as Miss One Day. Okay. Yung Chinese, sir, nakabayad na ng 20 million na release na.
So, si Emily C. ay nakidnap po. Opo, silang dalawa kasi I think silang dalawa kasi driver po yung Pinoy, Okay. si Mr. Pero Romnick. sir, hindi po si Miss Emily ang nakidnap kasi nakakausap ko po siya eh. Ma'am, hindi ma'am, makinig kayo sa akin. Hindi po yan ang sinasabi ko. Ang driver po si Romnick. Opo, Yung sakay po is kaibigan. Kaibigan po Ayun, ni- yun Ay, yung kaibigan ni sinundo Emily. niya. Opo, kaibigan ni Emily. Police Colonel Ronald Patricio, Assistant Chief Luzon, Field Unit Anti-Kidnapping Group. Magandang hapon po, Colonel, sir. Yes po, magandang hapon din po. Ito po ay tungkol sa kaso po ni Romnick Ay, opo. Bertera, yung driver bodyguard. Opo, pasensya na po kasi may PIO po kami. Hindi po pwede po sa amin kasi may protocol po din po kaming sinusunod pagdating po sa mga hinahawakan pong kaso. At yan po inasabi ko naman po doon sa secretary po ninyo na si Ma'am Rose at tinatawagan na po ata yung PIO po namin. So, PIO lang po pwede magsalita? Hindi naman po, pero siya lang po yung authority kasi authorized po sa amin na magsalita pagdating po. Kasi sa field unit po lang po ako. Pero sino po yung operatiba? Sino po mga investigador? Ay, ako po yung nataasan na kuan, pero yung investigador po nandun po sa office po namin. Okay, kayo po may hawak ng kaso, Opo. pero binabawalan po kayo magsalita. Hindi naman po binabawalan po, kaya lang po may mga protocol po kaming sinusunod po. So, dapat po yung Oo PIO. po. Yung PIO po namin ang magbibigay po ng updates kung ano po yung gusto po yung malaman. Eh, ang Yung PIO problema nga namin. po, sir, tinataguan kami ng PIO. Paano to? Binigay po na namin po yung number. Kung Sir. pwede po, magpunta po kayo ng office po. Ganun po. Sir, kailangan na po namin ngayon, bumiyay pa po itong kamag-anak ng biktima para makakuha po ng kasagutan. All you need to do is just, kung ano po yung nalalaman nyo, sabihin nyo lang po. Ako nang bahala po sa inyong kataas-taasan dyan sa ano. Opo. Tawagan mo ngayong RD. Who do you report to? Sa PD o sa RD po kayo? Ay, hindi po. Sa anti-kidnapping po. Okay, Odette, tawagan mo anti-kidnapping sa Kamkrami. Hindi, Opo, sir eh. opo. Kanina po kami nagte-text, nagtatawag, tinatabla po kami. Oh. Mas maganda po tawagan po ninyo po yung yung sa Kamkrami po para kwan po. Pero ako po kahit po Kaya nga protocol sir po kami po. ito nga po sir ang masama eh. You have to break that Opo. protocol. Pagdating po sa budget hearing, yung chief PNP nyo makatikim sa akin, yung inyong AKG. Hindi nga po sir, yung inyong pong AKG, yung chip nyo dyan sa AKG makatikim sa akin. Patatawag ko yan. Kasi hindi pwedeng practice to. So, pinaikot-ikot nyo po yung taong bayan. Pasensya na po, hindi po talaga humingi pa ako ng paumanhin po sa inyo pero hindi po ako yung investigador, ako pa lang po yung assistant chief po. Mayroon po kaming head po na pili po natin kausapin para po dyan. Kung sino man po yung kumuha sa kay Romnick Bertera, sana po i-ano nyo na po siya. Wala po siyang kasalanan. Sinusunod lang naman po siya yung utos ng boss niya eh. Lahat ng utos ng boss niya sinusunod niya kahit gabi by bagyo. Pag sinabi ng boss niya na may lakad sila, sinusundo siya. Pero bakit ganun hanggang ngayon? Wala pa rin po siyang update sa amin kung ano nangyari. Nagtatanong ako sa boss niya. Sabi niya, I will do my best para mahanap siya. Pero ilang weeks, mag-1 week na po siya. Hindi namin nakikita. Wala man na siyang update sa amin. Marami na po nag-aalas na sa kanya. Alam na po yung magulang niya. Sana naman po alam ko naman Pilipino kayo eh. Ayaw kumuha na sa'yo. Kaya naman maawa naman kayo. Nagtatrabaho lang siya. Hindi dapat ganito. Mali itong protocol na to eh. Pinaikot-ikot eh. Alam naman pala ni Major kung ano yung sitwasyon. Alam niya yung kaso. And yet, ipapasa niya sa spokesperson. Yung spokesperson na magsasalita. Anong pinagkaiba? Di ba? Mas alam niya yon kasi siya ang nag-iimbestiga. Pag ipapasa niya sa spokesperson, third party na yon. Pag nagpasapasahan ka, doon nagkakaproblema. Now, since siyang investigador, alam na alam niya yung buong kaso. Kabubuhan tong ginagawa nila. Mas alam niya. Kasi siya nag-imbestiga, kita niya yung case file. Alam niyo ma'am, pasensya na. Dito, ito yung problema sa PNP. Hindi lang dito sa anti-kidnapping. Kaya nga po. Maging sa mga ibang departamento sa PNP, kausapin ng media dahil kukuha ng impormasyon, itinuturo
yung spokesperson. Samantalang yung mismong operatiba na gumawa ng aksyon ay pagsalitain kasi pag si spokesperson, ang unang babanggitin, yung pinaka-hepe. Kahit na yung pinaka-hepe, wala namang ginawa, nakaupo lang sa kanyang air condition room, nabibigyan ng credit. Dahil sa mabilis na pagkilo sa utos ni Colonel Tagpulano, General so-and-so, agad na kumilos sa kooperatibas. Ba't ganon? Diretso na agad. General Corda, magandang hapon po, sir. Ay, opo. Senator, good afternoon po. Meron po kasi dito na nag-iiyak kanina pa itong kamag-anak po ng isang driver bodyguard na nakidnap po yung kanyang amo. Ngayon po yung si amo napakawalan pero si driver hindi pa po. Ngayon tumatawag po kami sa anti-kidnapping. Yung pong investigador sa anti-kidnapping na may hawak sa kaso, alam na alam niya yung kaso, ayaw niya po magsalita, magbigay ng impormasyon dito po sa kamag-anak na naghinag-face. Kasi kailangan daw po magsalita ang spokesperson. Sabi ko, sir, dapat i-break na yung ganong klaseng protocol. Siya po yung nakakaalam kasi siyang investigador. Ba't kinakailangan hintayin pa yung spokesperson? Yung spokesperson po, kanina pa namin umaga, tinetext, tinatawagan, hindi po kami sinasagot. General, sir. Ay, clarify natin po kasi baka may baka live po yung operation para Tapos na po, sir. Tapos na po. Finish na po. Sige po, tawagan ko po sila. Opo. At saka, General, ang request ko lang po sana, General, kasi hindi lang po ito ang nangyari. Natapos na po yung operation, ngayon po yung mga investigador na agad-agad gusto malaman ng mga kamag-anak na dito sa amin, malaman kung ano nangyari sa kaso, they are not allowed to speak. Kailangan intayin po yung spokesperson. Yung spokesperson, wala naman po talaga alam sa kaso. Pinagpasahan na po ng information na kuminsan pagdating sa spokesperson, nadadagdagan o nakukulangan na po. Sana, sir, kung halimbawa, case-to-case basis, kailangan, baka pwede, sir, General, na kahit na wala yung spokesperson, as long as yung po mismo nag-iimbestiga, pwede na po siguro magsalita at magbigay ng tunay na nangyari, General. Pwede naman po. Wala namang problema po pag ganun as long as it will not jeopardize po yung ating operation po. Opo. Pag operation po, sir, I agree with you. Pwedeng hindi magsalita. Pero kung tapos na po operation, yung result na po ng investigation, sana po payagan po yung investigador. Wag na po natin... Po, I will call you back. I'll call now yung anti-kidnapping group. Opo. And then I will let them call you po. Ay, salamat. Sige, mag-aantay po kami, General. Dito lang po kami. Para pagtawag niyo po, makakausap na po ng mga kamag-anak dito, yung investigador po sa kaso, ito pong si Colonel Patricio, ayaw po magsalita. Salamat po. Salamat po, General Corda, sir. Thank you po, General. Welcome po. Magandang hapon po. Okay, ma'am, mag-antay lang tayo rito. In a few minutes, tatawagan ulit tayo ni General. Babaliin nila yung protocol na yan. Okay po. This protocol has to be broken. This is a bullshit protocol. Tama naman si General, protocol para hindi ma-compromise yung operation. Pero kung tapos na operation and the result of the operation at ang nag-iimbestiga at alam niya yung case, ba't niya pa ipapasa sa spokesperson? Para ba sinabi, ako alam na alam ko to, kabisado ko, pinag-aralan ko, and then ikikwento ko sa'yo. Tapos ngayon ikaw, Marcia, ikikwento mo naman sa isa. Nagpapasapasa na, ba't di na lang ako magkwento kasi alam na alam ko. Buang-buang din tong mga gumagawa ng protocol na ito. Kasi nga sabi ko, ang nangyari dyan, palagi na, kunyari, ako major, ipapasok ko sa spokesperson, kung sino man yan. Si spokesperson, kailangan maraming bida ng mga bossing. Palagi niya babanggitin yung mga bida. Ito, salamat kay boss, kay ganito, sa kanyang tulong, sa kanyang aksyon. Bakit mo banggitin yung mga kung sino-sinong opisyal na wala namang ginawa? Banggitin mo lang yung sarili mo na nag-imbestiga, banggitin mo yung mga operatiba na nagpagod sa field, na tinayang kanilang buhay sa pagtugi sa mga kidnapper. Yun lang yun. Kasi pag darating sa spokesperson, babanggitin si Hepe, si Deputy Hepe, kung sino-sino pa mga Hepe, Judas, Barabas, Estas, Poncio Pilato, Herodes. Babaliin yan, Temo. Pagdating sa Senate hearing, I will raise this issue. Really. Siguraduhin ko na mapag-usapan. Gagawin niyo pa ikot-ikutin yung taong bayan? Loko-loko to. Kalokohan. Sige, ma'am. Hintay po tayo sa kabilang booth. Tatawag po si General Corda. Si Chief PNP po yan, pinakamataas. At siya po magsasabi sa atin ano nangyari sa kaso. Okay? Sige, ma'am. Thank you po, ma'am.